Sa pagulong po ngayon ng oral argument naman sa Korte Suprema, inilatag ng mga nagpetisyon kontra martial law sa Mindanao ang kanilang mga dahilan kung bakit hindi dapat nagdeklara ng batas militar ang Pangulo. At may ulat on the spot si Leah Manyalak del Castillo. Leah? Connie, nagsimula na nga kaninang umaga ang unang araw ng 3 araw na oral arguments na ipinatawag ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon na tumututol sa idineklarang martial law ng Pangulong Duterte. Sa kanilang mga argumento, giniit ng mga petitioner na walang factual basis ang naging deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Wala rin daw nangyaring aktwal na rebelyon at hindi maituturing na rebelyon ang akto ng terorismong nangyayari sa Marawi City. Ang nangyari rin daw sa Marawi noong May 23 ay bilang pagdepensa ng Mountie Group para protektahan ang ASG leader na si Isnilon Hapilon at ito raw ay government-initiated. Yung basis din daw ng planong tumiwalag ang Mountie sa bansa dahil di umano'y kaalyado na sila ng international terrorist group na ISIS ay isang assumption lamang at hindi raw pwedeng maging basis para ideklara ang martial law doon. Malabo rin daw ang proklamasyon dahil hindi naman tinukoy kung sino-sino ba ang mga specific na rebel groups na tinawag doon sa deklarasyon. Ano raw ba ang aktual na ginawa nila para masabing meron nga silang akto ng rebelyon. Hindi naman daw sa pagmamaliit na naging kabayanihan ng mga nasawi ng sundalo sa gulo sa Marawi pero hindi lang daw martial law ang solusyon. Ayon pa sa mga petitioner, makapangyarihan pa rin si Pangulong Duterte para utusan ng militar na sugpuin ang kaguluhan sa Mindanao kahit hindi siya magdeklara ng martial law. Malinaw raw ito sa mga pahayag ng mga opisyal ng militar bago ang deklarasyon ng martial law. Sinabi raw kasi paulit-ulit ng AFP, ng National Security Advisor at maging ng AFP Chief of Staff na on top sila ng situation noon sa Marawi bago ideklara ang martial law. Ayon pa sa mga petitioner, malinaw na anti-martial law ang 1987 Constitution kung kaya't naglatag ito ng mga safeguards para di na maulit ang nangyari noong panahon ng rehimeng Marcos. Kabilang daw sa mga safeguards na ito ay ang ginagawa nga ngayon yung pagdinig ng Supreme Court upon filing ng isang private citizen para ma-exercise nila yung kanilang judicial review. Sa pagtatanong naman ng ponente ng kasong ito na si Associate Justice Mariano del Castillo, tinanong niya yung mga petitioner kung meron ba kahit isa sa kanila ang nakapunta na ng Marawi City simula lang ihain nila yung petisyon. Ayon kay Albay Congressman Ed Lagman, hindi nila kailangang magtungo ng Marawi City para malaman yung nangyayari doon. Sapat na rin daw yung isinumiting President's Report ng Pangulong Duterte para sana tumayong assessment sa nangyayari sa Mindanao. Pero lumalabas nga raw na yung President's Report ay puno naman ng mga pagkakamali. Ayon pa sa, tinanong rin ni Justice del Castillo, hindi ba't may access ang Pangulo sa mga impormasyon na posibleng hindi naman a-access ng ibang mga grupo kahit ng mga miyembro ng Kongreso. Ayon kay Congressman Lagman, posibleng may na-access ang Pangulo na iba pang mga impormasyon pero tungkulin pa rin ng Defense Department at ng AFP na i-verify ang mga ito. Sa panghuli, tinanong din ng Justice del Castillo kung hindi ba nababahala yung mga petitioner sa dami na ng mga namatay at yung mga evacuees sa nangyayari sa Mindanao para maging sapat na dahilan para ipagpatuloy yung idineklarang martial law. Ayon kay Congressman Lagman, yung mga pagkamatay ng mga tao doon, yung mga evacuees ay afterthought o aftermath na lamang noong pagdeklara nga ng tinawag niyang ill-conceived martial law ni Pangulong Duterte. Sa ngayon, Connie, naka-break yung oral arguments, babalik mamayang 2:00 ng hapon at magpapatuloy yung pagtatanong ng mga maestrado doon pa rin sa mga petitioner. Connie? Maraming salamat, Leah Manyalak del Castillo.